Mukhang matutuloy na itong balak na trade na gawin ng San Miguel Beer at ng Converge Fiber Xers. At ang balita, mukhang ang San Miguel Beer ay interesado raw na makuha itong si Alex Stockton mula dito sa Converge at magiging dalawa ang kapalit niya. Kabilang dito sa ipapalit daw ayon sa report ay itong si Simon Enciso at isang first round draft pick. Yan ang magiging katumbas nitong si Alex Stockton kapag siya ay nakuha nitong SMB. Yan daw ang ino-offer ngayon ng San Miguel Beer dito sa Converge pero hindi pa natin natitiyak kung ito nga ay tatanggapin ng Fiber Xers. Ang maliwanag dito kung ikaw ang Converge, kinakailangan mo ng additional pang scorer at makatutulong dyan itong si Simon Enciso. Sa panig ng SMB, alam natin kung bakit gusto nilang makuha itong si Alex Stockton dahil itong si Stockton, nakita naman natin ang laro niyan. Ito ay yung tinatawag na 2D player. Pwede siya sa opensa, pwede sa depensa. Sa totoo lang nakilala ito si Alex Stockton dito sa PBA. Noong siya ay naglalaro ng kanyang depensa. Malakas kasi sa depensa ito si Alex Stockton. At ngayon sa ganda ng kanyang performance sa offense, medyo na-overlook yung defense nito. Pero magaling din to sa depensa kaya pwedeng-pwede ito na mapunta dito sa San Miguel at magamit nila. Dahil ito sa laro ni Stockton, pwede siyang small forward, shooting guard at point guard. Kaya iba't ibang posisyon magagamit yan ni Leo Austria. Kaya sa ngayon, yan ang bagay dito sa SMB. Kung sakasakaling makuha nila si Alex Stockton, aba malaking bagay yan para dito sa San Miguel. Kaya huwag na tayong magtaka kung sakali nga na itong si Stockton mapunta dito sa SMB. Kapag natuloy ang trade na yan, sigurado na magiging mas maganda ang resulta nito para dito sa San Miguel dahil mas consistent na scorer itong si Stockton kaysa dito kay Chris Ross. At yan ang hinahanap ngayon ng SMB. Kaya sigurado maganda ito para sa Beermen. Ito nga bang Barangay Ginebra ay balak kunin itong si Roosevelt Adams na ngayon ay naglalaro dito sa Japan B-League. Kung inyong matatandaan, itong si Roosevelt Adams yan ay dating number 1 draft pick nitong Terra Firma Jeep. Pero ito ay nagdesisyon na maglaro sa abroad at pinakawalan ng Terra Firma. Pero ngayon mukhang ang Ginebra ay hinahanap ang nasabing player at gusto nilang bigyan ng kontrata para maglaro dito. Dahil ito ay pwede nilang maging isa pang small forward na magagamit. Kasi kung titignan ninyo yung rotation ng Ginebra sa Philippine Cup, magiging Isaac Go, Japit Aguilar sa center, Malonzo at itong si Rosario sa power forward. Ito namang si Stephen Holt at itong si Jeremiah Gray sa small forward nila at si Scotty Thompson at Maverick Hanmisi at RJ Abariento sa guard. Kung idadagdag mo dyan si Roosevelt Adams, magkakaroon sila ng isa pang additional na small forward kasi alam naman natin na hindi pa sigurado kung gaano ka tibay itong si Jeremiah Gray. Kaya gustong maniguro ni Coach Timko na meron pa siyang isang small forward na magagamit kung sakasakali. Dahil para doon sa mga hindi na nakakaalala, yung laro nitong si Roosevelt Adams ay parehas lamang dito kay Jeremiah Gray. Ang pinakaiba lamang itong si Roosevelt Adams ay nakatitira sa labas at merong outside scoring so magiging maganda ang resulta nito para sa kanya. Kaya sa tingin ng karamihan, pwedeng-pwede itong si Roosevelt Adams dito sa lineup ng Barangay Ginebra. Kung sakasakali nga na itong si Adams ay mapunta dito sa Gene Kings, sigurado na magiging maganda resulta nito para sa Ginebra lalo na dito sa balak nila na pagdagdag ng puwersa lalo na at alam natin na sa Philippine Cup hindi maglalaro si Justin Brownlee. Kaya pwedeng-pwede itong si Roosevelt Adams na idagdag dito sa kanilang lineup at sigurado na magiging maganda ang resulta nito para dito sa Barangay Ginebra. Kaya yan ang aabangan. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay ready na raw makipag-usap dito sa Rain or Shine Elasto Painters para makuha itong si Adrian Locum. Parang yan daw ang pinag-iinteresan ngayon itong Magnolia at idadagdag dito sa kanilang lineup. Pero hindi pa natin natitiyak kung papayag dito ang Rain or Shine. At syempre, alam nating independent team ito si Coach Yengyao kaya yan ay hindi patatalo sa trade. Pero marami namang assets na pwedeng ibigay ang Magnolia kapalit nitong Sinocom. Kaya hindi naman masasabi na malulugi dito ang bataan ni Coach Yengyao. Ang tanong na lamang ay kung magkakasundo sila sa magiging palitan ng mga tao. Dahil syempre gusto mong siguraduhin kung ikaw ang Rain or Shine Elasto Painters na magiging malakas din yung makukuha mo. At sigurado naman na magiging patas dito ang Magnolia. Sa tanong na lang kung sino ang ibibigay nila, depende yan siguro kung anong gusto ng Rain or Shine.
Pero sa tingin ko pwedeng ibigay ng Magnolia dyan itong si Russell Escoto o kaya si Joseph Periobo. Dahil syempre ang Reynolds yan, hinahanap niyan palagi mga big men na pwedeng makatulong dito sa kanilang lineup. Kaya pwedeng-pwede yan na itong Sinoco mapunta na dito sa Magnolia Chicken Templados. Magiging magandang addition ito si Nokum dahil alam natin magaling yan na scorer at nagpapakitang gilas yan palagi dito sa lineup ng Rain or Shine Elasto Paintes. Kaya kung sakasakali na itong si Nokum mamakuha nitong Rain or Shine, itong Magnolia Chicken Templados, magbibigay yan ng additional na dimension dito sa kanilang lineup. At yan ngayon ang inaabangan ng marami pagdating dito sa magiging performance ng Magnolia. Kaya sa susunod na mga araw, asahan natin na magkakaroon ng anunsyo itong Magnolia at Rain or Shine dito sa kanilang pinaplano na trade. At kapag yan ay natuloy, sigurado na magiging maganda ito para dito sa laban at dito sa setup ni Coach Chito Victolero sa kanyang lineup para mas lumakas. Ang TNT Tropang Giga ngayon ay nagdedesisyon kung ang kukunin nila ay itong si Robert Bolick o itong si Cedric Bearfield. Dahil alam natin na nagka-injury na itong si Jason Castro, 1 year daw itong hindi makapaglalaro kaya mapapabilis yung pagkuha ng panibagong point guard ng TNT. Ang tanong na lamang ay kung sino doon sa mga nabanggit ang kanilang kukunin. Ito kasi kung pag-uusapan yung skill set, well, wala kang masasabi diyan. Parehong malakas si Robert Bolick at si Cedric Bearfield. Yun nga lang, parang mas, para doon sa iba, mas maganda raw kung si Bearfield dahil parang mas versatile daw ito na scorer. Kaya lang, yung sabi naman ng iba, mas maganda raw kung itong si Robert Bolick dahil hindi ka nakasisiguro dito kay Cedric Bearfield. Kung siya ay mananatili pa dito sa Magnolia Chicken o kung dito magnanatili pa siya dito sa PBA o baka ito ay magdesisyon na mag-abroad. At yan ang pinag-iisipang mabuti ng TNT. Dahil syempre, alam ng TNT yung nangyari dito kay Mikey Williams. Yan nga ang pinoproblema nila ngayon. Kaya posible na iyan ang maging isang bagay na pag-aaralan ng katropa kung kukunin pa ba nila itong si Bearfield. Kasi para mas nakasisiguro sila na itong si Robert Bolick, hindi sila iiwanan sa ere. Kaya iyan ngayon ang pinag-aaralang mabuti nitong TNT Tropang Giga. Kung mas mabuti na si Robert Bolick bakunin o kung itong si Cedric Bearfield. Dahil syempre marami silang pinag-aaralan ngayon. At iyan nga, itong pagkuha dito kay Bearfield o kaya kay Bolick. Maraming options na kinokonsidera ngayon itong TNT Tropa lalo na. At alam nila na medyo dehado sila dito kung sakaling makaabot sila sa finals kontra Barangay Ginebra. Kaya wag na tayo magulat baka sakali na itong TNT bigla na lamang mag-agree na kunin ito si Bolick o malay natin si Mikey Williams. Pinag-aaralan niya talaga ngayon ang katropa para masiguro na sila ay hindi mapag-iiwanan nitong mga teams na nagpapalakas ngayon dito sa PBA. Shoutout kay Romeo Conchada, Joshua Giray Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family. Binabati din natin si Dexter Domer, Enju, Edwin Carmona Jr., Michael D., Alicia Garcia, Ireneo Salangsang, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, Anthony Alon family, Jonel Alagon at iba pa natin taga-subaybay.